So medyo nagmamadali na ako papunta sa boarding gate, pero i-set ko lang yung expectations nyo na kailangan yung maging patient. Medyo weird pala yung nangyari sa akin guys, kasi ito na paapak na talaga tayo sa lupa, Myeongdong area na to. Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So as you can see, andito ako ulit sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 as we will be visiting another country and starting another adventure and another travel series dito sa AJTV Amazing Travels. And pupunta na naman tayo sa isang panibagong bansa as AJTV Amazing Travels to South Korea. You heard it right guys, so pupunta tayo sa South Korea and ngayon is winter time doon kaya sobrang malalang preparation ang ating ginawa. I'll be sharing with you guys the airport process from Naiya hanggang sa makarating tayo sa ating hotel sa Myeongdong and I'm so excited about this trip. So tara guys, samahan niyo ako. So guys, unahin na natin ang pagbabayad ng travel tax na 1,620 dito. 1,620 pa rin siya. So, pila muna tayo para makabayad tayo ng travel tax here. And by the way guys, ang aking flight pala is binuko via AirAsia. So, malalaman or makikita nyo sa video ito kung paano yung process ng AirAsia. Alright, so we're done paying our travel tax which is 1,620. So, next on our checklist will be to check in and drop off our luggages. So, dito yan guys sa AirAsia. So, try natin kung makakapag self-check-in tayo dito. Ayan. So, tignan natin. Check-in. Enter booking number. Yan. Tapos, enter lang natin itong ating booking number dito. W79 N3C. 3C. Yan. Tignan natin kung lalabas. Pero i-check pa rin nila yung documents nyo syempre. Pag nag-drop kayo ng bags. Ayan. Okay. So, checked in na tayo. Pipila na talaga tayo para sa bag drop guys. So, tara. Let's go. So guys, dito yung pila ng AirAsia sa letter C. Ayan. So, pila tayo dito para makapag-check-in na tayo ng luggage. Alright guys, so na-check-in ko na yung aking luggage and I already have my boarding pass. So, check na to sa ating checklist. Our next step of the process would go through immigration and final security check. And before you go through immigration, and if it's your first time watching my vlog, please make sure you fill out e-travel at least 72 hours prior to your departure. You can fill it out at etravel.gov.ph. Alright, so eto na yung ating immigration. So, bawal na camera dito. Pasok muna tayo. Alright guys, so tapos na ako sa immigration and sa final security check. And ngayon papunta ako sa airport lounge para dun magstay until boarding. And ikikwento ko sa inyo yung nangyari sa akin sa immigration and kung ano-ano nga ba yung mga kailangang i-prepare pagpupunta ng South Korea. And guys, so naalala ko lang, ang travel dates ko nga pala dito sa ating South Korea travel is from January 25th up until February 8th. So, 2 weeks siya or 15 days. And yung aking visa is single entry visa. Good for 59 days siya. Pero hindi ko naman i-maximize yung 59 days mismo. Kasi masyado nang mahaba. So, sana dun sa 2 weeks na yon mapuntahan natin yung mga best tourist spots and at the same time maikot natin yung mga magagandang mapuntahan din sa South Korea. So excited na talaga ako. Alright guys, so nandito na ako sa tags ngayon and naghihintay na lang ako ng boarding and I just wanna give you yung nangyari sa immigration. So smooth lang naman, siguro mga 10-20 minutes lang ako naghihintay. Tapos ang tinanong lang sa akin is kung government employee. Tapos yun na, picture tatak, go na. Smooth lang din sa security check. So ngayon nandito ako nag-iintay kung sa boarding. And few things lang that we needed to know about South Korea is that first yung
time difference, it's 1 hour ahead of the Philippines. So, expect nyo yung time difference. And second, since itong punta natin is from January to Feb, aabutan natin yung Lunar New Year sa Korea. So, there will be a day, probably sa Wednesday yon, na medyo close yung mga shops and nagsa-celebrate sila. And I did not know that prior to booking my flight. So, we'll see kung anong pwede magawa natin that time. And then, ang pera nila is Korean won. So, expect nyo yung conversion nito. Lalagay natin dito sa baba ng vlog kapag namimili tayo or pag nag-check tayo ng price ng mga products. And most importantly, yung season sa kanila ngayon is winter. So, nanghiram ako or naghanap din ako, nagpahanap ako sa best friend ko ng mga winter jacket, winter coats, sa mga ukay-ukay, ganyan. Kasi ayoko nga bumili dahil hindi ko naman siya magagamit sa Philippines. So, dito lang. So, kaya siya exciting kasi kakaiba yung magiging adventure natin dahil first time natin may experience ang winter at sa South Korea pa. So, yung travel pala natin is mag-start sa Seoul and from Seoul we'll transfer or we'll go to Busan. So, sasakay tayo ng train to Busan. And then, from Busan, we'll go back to Seoul and then back to Manila. So, ganun yung magiging travel natin. Parang yung ginawa natin sa Taiwan series. So, yun lang guys. And, wait na tayo sa boarding. Also guys, nakalimutan kong sabihin na syempre, kailangan nyo ng valid Korean visa para makapunta kayo ng South Korea. And, yun yung nasa first episode nitong vlog na ito. So, kung interested kayong malaman kung paano yung process or kung paano yung naging experience ko sa pagkuha ng visa, watch that vlog or watch that particular episode of this vlog. So guys, finally tapos na yung paghihintay dahil boarding na. Papunta na ako ngayon sa boarding gate. Sakto pagtingin ko dun sa TV dun sa Pags, boarding na kami. So medyo nagmamadali na ako papunta sa boarding gate. Pero okay lang naman kasi pinakadulo yung seat na pinili ko guys. Since I've mentioned earlier sa vlog na AirAsia yung ating airline ngayon, ang nabook ko kasi guys is yung complete package na may seat, tapos may pa-food pa yon, tapos yun nga, merong 20 kilo na package, baggage allowance. So, punta na tayo sa boarding gate and let's go to Korea! So guys, habang papunta ako dun sa boarding gate, share ko lang sa inyo, wala na yung Starbucks dito. Ayan, or hindi siguro yung Starbucks, pero yung establishment sa tabi ng Starbucks. Close lang siguro yung Starbucks. Pero, blanco na yan. So, doon tayo sa boarding gate 103. Kaya medyo kabilang dulo tayo ng from Pags. So guys, ito na. Boarding na. Incheon. Nakaabot tayo. Let's go. Alright guys, so ito na. Papunta na talaga tayo sa plane. Pasakay na tayo patungong Incheon. So guys, yung Incheon yun yung airport na paglalandan mo, and then from there travel tayo papuntang Seoul. Pero bago tayo pumunta ng Seoul, syempre marami pa tayong gagawin sa ating checklist dito sa airport process. So abangan nyo muna yun. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. Okay guys, we're in the middle of the flight na, and di ba sinabi ko sa inyo may pre-book meal nga nakasama tong AirAsia. So papakita ko lang sa inyo, ito yung meal niya, chicken teriyaki tsaka water. So busog pa ako kaya hindi ko pa siya makakain. So try kong sa hotel na lang kainin pagdating natin ng Seoul. So guys, after almost 4 hours of traveling, we're finally here sa Incheon International Airport, and welcome to South Korea. So, papakita ko lang sa inyo guys yung kanilang arrivals area. So, ayan guys, may nakalagay na welcome to Korea. Maligayang pagdating sa Korea. And from here, susundan lang natin yung mga signs papunta sa immigration. Ayan, so may toilet dito and diretso lang tayo. So guys, habang naglalakad tayo papunta sa immigration, next part of our checklist is to download the most needed apps dito sa South Korea
Number 1 na dyan is yung Naver Map. Naver Map is like Google Maps. So, yun yung ginagamit nila dito just because Google Maps is not reliable dito. And then number 2 is Papago app. Yun naman yung Google Translate. So, kailangan din natin yun para kung may mga walang English translation, magagamit yung app na yun para maintindihan kung ano yung nakasulat or nakalagay. So, ayan, ito na tayo sa pakita ko lang sa inyo. Papunta tayo sa transfer desk. Kailangan yata natin mag-train dito. Pero yung mga train naman sa loob ng airport, libre naman yun. Parang sa Hong Kong vlog guys. Di ba nag-train tayo papunta dun sa mga belts and immigration. Baka ganun din yung gagawin dito. And lastly, temp check. -1 degree Celsius daw sa Seoul. So, naghahanda na ako sa lamig. So guys, ayan na. Merong diretso transfer, right yung arrival. So sa arrival tayo. Sundan lang natin yung flow ng mga tao. So guys, ito yung nakalagay na Incheon Airport. Incheon Airport. Picturean lang natin. Yan. As baba na tayo dito. Diretso na tayo sa arrivals hall. So ito yung arrivals hall nila. Ay hindi, train pa lang pala. So pagbaba dito, pipila tayo ng train tapos ililipat tayo doon sa main arrivals hall kung nasaan yung immigration tsaka yung mga belt. Ayan na, may train na guys. Papuntang Terminal 1 yung train na yan. So alam ko, isang station away lang naman to. So mabilis lang to, pila na tayo. So guys, ito nakababa na kami ng transfer train. Paakyat na kami sa Terminal 1. So same lang. Pagbaba nyo, susundan nyo lang yung flow ng tao papunta dun sa immigration tsaka dun sa mga bags. Medyo mataas lang to pero inaakyat ko na kasi medyo mabagal yung escalator nila. Ayan. So lapit na tayo agad dito sa dulo. Tapos, hindi siya nakakaligaw kasi may mga signages na ganito. So, hindi kayo mahirapan maghanap. So, guys, ito meron na naman nakalagay na Incheon Airport. Ganda. Ayan na yung haba ng immigration, guys. So, mag-fill out muna tayo ng arrival card. Hindi tayo nagbinigyan ng ganito sa aeroplano. So, kuha lang tayo dito. Tapos, fill out na rin tayo. Ito yung itsura ng arrival card nila. Ito na lang pala. Yan. So, guys, naka-fill out na ako ng arrival card. Ang haba ng pila dito sa immigration. So, hindi ko alam kung ilang oras sa abutin. So, babalikan ko kayo. So, guys, after almost an hour or so, tapos na ako sa immigration. And, yung experience ko sa immigration, guys, medyo matanong yung babae. And, you have to put the exact address of your accommodation dun sa arrival card. Kung hindi, pauulitin nila kayo. And, tatanungin nila yung purpose of entry and how long you will be staying there, which is a normal question naman sa mga immigration. Kaya, wag lang, just be confident. Kung wala naman kayong gagawin dito, magbabakasyon lang, diba? Wala kayong dapat ikatakot. So ngayon guys, as you could see, nakababa na ako dito sa mga belts at pupuntahan ko na lang yung belt assignment nung aming baggage. Parang nabulok na dito kasi ang tagal. Medyo mahaba talaga yung pila sa immigration guys. Kaya i-set ko lang yung expectations nyo na kailangan yung maging patient kasi ang haba talaga ng pila. So guys, ayun na. Ayun yung maleta ko. Nilapag na nila dito. Baka nahilo na kakaikot. Ayan na siya. So ito, check ko lang kung sa akin talaga. Okay. Alright guys, so checklist update. We're done with immigration and we already have our baggage. The next steps is to go through customs naman. So if you have nothing to declare, wala ka nang fill out na form. Pero pag may i-declare ka, doon ka lang mag-fill out ng form.
So guys, dito tayo sa nothing to declare. Alright guys, so nandito na tayo sa arrivals hall ng Incheon International Airport. So done na tayo sa customs. So ang next step natin is to pick up our SIM card and T-Money card na binuko via Klook. So yung T-Money card nila guys, yun yung parang easy card nila sa Taiwan or yun yung octopus card sa Hong Kong. So magagamit natin yun sa transportation tapos for some establishment. So of course binuko yun via Klook, and if ever, I'll be putting the link on the description box below. And if you will be booking via Klook, please use my promo code EMILCLOOK para magkaroon kayo ng additional discount na 5% sa inyong mga activities, hotels, and flights na ibobook via Klook. Yun. So guys, kung magbubook kayo ng SK na SIM card via Klook, yung physical SIM, dito nyo ibobook to sa tapat ng exit number 2. Ayan, so try natin mag-claim. Hi, I'll claim the SIM card via Klook. They show me your voucher. Here. Yes, please. Okay. Okay guys, so itong SIM card na nabook ko via Klook, maganda siya kasi may promotion siya ngayon na merong libreng T-Money card. Ito yung T-Money card na sinasabi ko na parang octopus card nila dito sa Seoul. So, free na to, hindi na ako nagbayad ng extra para dito. Papaloadan mo na lang siya. So, lalagay ko muna tong SIM para meron na tayong internet, at next step na natin is mag-withdraw ng pera. Okay, so guys, mag-withdraw na tayo ng pera, and may napanood akong vlog kay Ivan na friend ko sa Instagram na sa departures area daw mag-withdraw para ma-recognize nila yung GCash card, kasi kung dito daw sa arrivals hindi daw makakapag-withdraw. So, paakit ako ngayon sa departures area para doon mag-withdraw. So guys, dito tayo mag-withdraw sa Woori Bank Global ATM. Try natin. So guys, nakapag-withdraw na ako. Ang winidraw ko is 500,000 won. Tapos meron siyang processing fee na 5,500 won. So ang total na nabawas sa GCash card ko is 20,674 pesos and 94 cents. So yun yung magiging budget natin. Titipirin natin yun para makaabot ng 15 days dito sa South Korea. And syempre, hindi natin kakalimutan na paloadan yung T-Money natin. So kailangan mapaloadan natin yung T-Money. Pero ang next step na natin is alis na tayo dito sa airport. Nag-book ako sa Klook ng RX Express. So yun yung parang airport express train nila from here papuntang Seoul Station. So yun na yung next natin gagawin. So guys, nagpicture-picture lang ako dun sa departures area, pang thumbnail. So from 3rd floor na departures area, bababa ulit tayo sa arrivals hall na 1st floor, dahil doon yung RX Express na tinatawag. So dun tayo pupunta para makapunta na tayo sa Seoul Station. Grabe, hindi ko pa ramdam yung temperature sa labas, pero may araw guys, as you can see. Pero hindi ko alam kung malamig kasi ang weather update na ngayon guys is 5 degrees. So tumaas siya ng konti. So sana hindi naman tayo mangatog paglabas natin dun sa Seoul Station mismo. So guys, update lang. Sa mas baba pa, parang upper ground or lower ground floor, itong airport railroad. So yan yung hanapin nyo. Airport railroad papunta dun sa mga sa train papunta sa Seoul. So guys, nandito na ako sa lower ground floor. Sinusundan ko lang yung mga signage papunta sa Airport Railroad. So sana tama ito. And walang katao-tao dito sa port na to ng airport. Sa taas marami. Yun. So aside from RX, just wanna let you know that there are also other methods of transportation that you could use depending on your time of arrival here sa Incheon. So pwede kayong mag airport bus, pwede rin kayong mag Uber, or pwede kayo mag-private airport transfer kung medyo marami-rami kayo. So, kayo na lang bahalang dumiskarte kapag, pero i-consider nyo dapat yung inyong arrival. Kasi may mga unavailable na kapag halimbawa madaling araw ka dumating, ganyan. Pero tayo since tanghali tayo dumating, available pa lahat. So ito na guys, magle-left na tayo papunta sa Airport Railroad. Ayan. So susundan lang natin itong mga to. And sana ano lang to,
Iniisip ko kasi kung dito na rin ba yung RX. Pero malamang ito na eh. Kasi ito lang naman yung train eh. Yan. Guys, ang ganda dito. Papunta to ng Airport Road, guys. Airport Railroad. Grabe, ang ganda. Tapos may Burger King dito sa left side. Tapos ayan, may parang walkway na mahaba. Tapos dun pa rin sa diretso, guys, yung RX. So dun tayo pupunta. Share ko lang kasi ang ganda, nagandaan ako. Parang ano, para siyang museum. Ayan. K-Culture Museum nga. Ayun nakalagay. K-Culture Museum. Museum na sa loob ng airport. So, dito kayo sa left side, guys. Bibili ng all-stop train tickets kapag hindi kayo naka-RX. So, tayo kasi express train. So, dito tayo sa right. So, pinili natin yung mas mabilis para makarating na tayo agad ng Myeongdong. Ayan, express train. Non-stop to Seoul. So, dito tayo, guys. So, guys, dito lang sa tabi ng RX, sa right side lang ng RX, dito tayo mag-claim ng voucher from Klook. So, please select your departure. Ayan, so, departure. Please select the number of passengers and press the Ayan. confirm button. Please select your purchase method. Please enter the serial number to exchange your ticket or scan the QR code and press the confirm button. Saan yung QR code natin? So, sundan ko lang to, guys, tapos balikan ko kayo. So, ito, guys, meron na akong ticket and 208 yung alis. Ano pala ngayon? Parang mga 140. So, medyo matagal-tagal pa yung iintayin. Pero, tinype ko lang dun yung confirmation number from Klook tapos print niya na agad yung ticket. So, eto na. Let's go to Seoul. So, guys, nakapasok na ako sa express train station, Incheon station. So, scan nyo lang yung voucher or yung QR code na ibibigay dun sa ticket. And then, eto na siya. Nararamdaman ko na yung lamig, guys. Malamig na dito. Ayan, susundan nyo lang tong express train na nakalagay. Pwede lang kayo makapasok 30 minutes before the scheduled departure. So, since 2:08 pa yung departure and 1:45 na, kaya nakapasok na ako. So, share ko lang yung itsura ng RX Express train. Ayan. So, pagdating natin sa Seoul, guys, kailangan na natin magpa-load ng T-Money card kasi yun na yung gagamitin natin from Seoul to Myeongdong. So, ito. Hintayin lang natin yung train. Guys, ito na yung train at grabe, nangangatog na ako sa lamig. Nandito pa lang. Nag-gloves na ako, guys, kasi sobrang lamig. Nanginginig na rin yung bibig ko. So, sakay na tayo sa train. Sana hindi naman sobrang lamig sa train. So, guys, nandito na ako sa loob ng RX Express at umandar din siya on time. At direkta na to ng Seoul Station. So, mga 45 minutes yung biyahe. So, see you sa Seoul Station! So guys, nandito na ako ngayon sa Seoul Station. And kung kagaya ko na ang hotel nyo ay nasa Myeongdong area, kailangan natin lumipat sa Line 4, which is yung Sky Blue Line. So pupunta tayo ngayon sa basement free at mag-exit tayo dito sa RX. And then, gagamitin na natin yung T-card papunta sa Line 4. Sandali lang, guys. Kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo sa AJTV Amazing Travels para may pagpatuloy natin ang paggawa ng mga ganitong klaseng videos. Now, back to the vlog. So ito, guys, kailangan natin i-scan ulit yung QR code para makalabas. Ayan. So, kailangan mo talagang umexit. Hindi ka pwedeng rumekta sa Line 4. So, from here, ang gagawin na natin is susundan na lang natin yung mga directions papunta sa Line 4. At kailangan makadaan tayo sa convenience store para maloadan yung ating T-Money. Or baka pwede dito. Ay, hindi. Airport Railroad yan eh. Try natin banda dun, guys. So, ito na kasi yung ano eh. Ito na yung Line 4 eh. So, try kong dito lang, guys. Mag-load ng T-Money. Ayan. Pwede yata dito. T-Money Cash B. Ayan. So, na natin. 교통카드 알매기입니다. Kakagulat. 충전 금액을 선택하여 주십시오. Okay, guys, so nakapag-recharge na ako ng aking T-Money. Ang nilagay ko is 20,000 won. So ngayon, papasok na tayo dito sa Line 4.
Arex nakalagay. Uy, kinakabahan. Di alam kung paano. Ayan, tignan ko muna guys. Observe muna. Pumapasok sila eh. Pasok na rin ako. Ayan. 1,400 won yung siningil guys. Ayan, so dito tayo. Line 4. Sundan natin tong line 4. Ayan, so may directions naman guys. Basta yung line 4 lang yung susundan natin. Ito yung halaga ng Naver map guys. Kasi sa Naver map ko nakita, nasa line 4 pala tayo. Dapat para makarating tayo sa Myeongdong. So guys, pagsakay natin dito sa line 4, bababa tayo sa Chongmuro Station. Tama ba? Chongmuro Station. Hindi sa Myeongdong mismo kasi mas malapit doon yung pag-i-stayan nating hotel for tonight. Medyo weird pala yung nangyari sa akin guys kasi nag-book ako ng Airbnb dito for 1 week sa Seoul bago pumunta ng Busan. Kaso, yung binukong Airbnb, in-adjust niya yung date, pang bukas pa yung simula, dapat ngayon. So, ang ginawa ko na lang is nag-book ako ng hotel or ng hostel. Ang pangalan ng hostel is Art Premium One Room Hostel or Hotel. Doon sa Myeongdong area lang din naman yun. Kaya doon ako magstay for tonight and then iiwan ko doon yung gamit ko dahil may tour tayo agad bukas. Tapos babalikan ko siya ng gabi after ng tour. Tapos tsaka ako makakapag-check-in dun sa Airbnb. So ganun yung magiging setup natin. Medyo magulo pero kaya to. So guys, nandito na ako sa platform. And from here sa Seoul Station, line 4, 3 stations away lang papunta sa Chongmuro Station. So doon na tayo bababa. At makakaapak na rin tayo sa lupa ng South Korea. At nanginginig na naman ako. So guys, andito na ako sa Chongmuro Station. And from here, mag-exit tayo sa exit number 5. Ayan, so susundan ko lang yung mga signs papunta sa exit number 5. Tapos, maglalakad na lang tayo papunta doon sa Art Premium One Room Hotel something. So, isang gabi lang tayo magstay doon guys. Pero, magro-room tour na rin ako kasi mura doon guys. Yun yung pinakamurang nakita ko sa Agoda. And ang hinahanap ko lang kasi sa isang room is solo yung CR, tapos may privacy kahit walang masyadong amenities or whatnot, pero as long as may privacy ka tapos solo mo yung CR, okay na ako doon. So papakita ko sa inyo pagdating natin doon. So guys, ito na yung katotohanan, yung buga ng hangin. Ito na, paapak na talaga tayo sa lupa, Myeongdong area na to. So welcome everyone to South Korea. Grabe. Lahat na ng... Okay guys, so naglalakad na tayo papunta sa ating hotel. Nakakakilig ang lamig ng South Korea. And medyo mahirap lang talaga maglakad guys. And mind you, may mga parts ng train station na kailangan nyong bitbitin yung inyong luggage sa mga hagdan. Kasi walang escalator or baka hindi ko lang nakita. So ako binuhat ko na lang. Pero kung halimbawa hirap kayo magbuhat or what, hanapin nyo na lang yung mga escalator or elevator. So guys, ito, pag dumiretso ka dito, ayan, pag dumiretso ka dyan, Myeongdong area na yan. Guys, tignan nyo yung mukha ako, namumula na. Sobrang lamig talaga. Tapos tignan nyo yung kamay ko. Nananamb na yung kamay ko. Sana makarating na tayo agad dun sa hotel. Konting lakad lang naman. Grabe. Tapos mag-change costume talaga tayo ng malala na pang winter para matapatan natin to. Hindi tayo susuko. Lamig lang yan. Traveler tayo. Okay guys, so nandito na tayo sa tapat ng ating hotel. Ang Art Premium One Room Tel. So ayan. Sabi, go up to the 4th floor. Pero binigyan ako ng room number. Saka ng login, kaya papasok na tayo. So, yan. Guys, walang elevator. So, manual tayo. Papanik ko lang to mga... Yan, nakita no. Ito na lang nag-gym tayo last. Okay. So, akyat ko muna guys, tapos room tour tayo.
Okay guys, so nandito na ako sa tapat ng aking room dito sa Art Premium One Hotel. So, hindi ko na kaya kailangan i-room tour guys kasi pagbukas mo nito, ayan na siya. So, may TV, may mini fridge, may wifi, tapos may single bed. Tapos dito, merong lalagyan ng mga damit. Tapos may sariling bathroom, toilet and bath. So, maliit lang siya. Pero goods na to sa akin guys. Nabuko to sa Agoda for like 1.5 lang. Yan. Okay na ako dito guys. Wala na akong ano pa arte. So, yun guys. Magsisettle in muna ako. At magpapalit ng damit. Mag-freshen up ng konti. At aalis na tayo agad para malibot natin tong Myeongdong area. So, dahil dyan, i-end ko na muna ang vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng sumama sa akin. At kung na-reach nyo ang part na ito ng video, please give me a like, comment, and share. And do not forget to hit the notification bell, guys, so that you'll be updated on my future vlogs. And of course, subscribe to my channel. And abangan ang ating exciting at malamig na adventures dito sa South Korea. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!